Maray na aga mga aki. Garurog mo ng mga estudyante ko niya, Nay. Sige. Pero bago ang gabos, magtindog muna po ang gabos para sa pagbangaji. Sa ngalan kan Ama, kan Aki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa panibagong araw na tinaumo po sa ngunyan. Asin sa panibagong oportunidad para po gabos kami makanood po ngunyan. Salamat po sa mga estudyante ko po ngunyan na nakaabot po di diniligtas. Sana po, Lord, antabayanan mo po kami. Asin itao mo po sa inyong presensya sa gabos po sa ngunyan para po gabos po kami makanood ngunyan. Hindi po inahagad ni sa ngalan ni Jesus sa inyong Aki. Amen. Ngalan kan Ama, kan Aki, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, magturo ko na po ang mga Aki. So, kumusta ka mga Aki? Wow! Serena da, maumawon yan. Iba po, kumusta? Sige, Rhea. Wow naman, si Rina da. Si Rhea pala, sorry. Si Rhea pala, excited ako yun. Makakanood siya sa panibagong lesson namin. Well, sinisigurado ko sa inyo mga Aki, nagabos ka mo makakanood mo na. Kadapol ka mo maninodan nyo na. Diba? So, iba po, kumusta? Pwede ko po bang maaraman kung okay lang po ka mo? Sige, arag ka ni mga Aki. Bilang kong tulo, itaas po nindo ang topo nindong kamot. Sabay-sabing, okay ako. Kung okay po ka mo, ayan po. Para maaraman ni teacher kung okay ka mo, ayan po. Sige, saro, tuwa, tulo. Wow! Okay, ang gawas kong mga Aki. Sige, mauma po ako mga Aki na nasa maayos ka mong sitwasyon na yan. Ayan po. Kaya inaasahan ko po sa inyong pagpapartisipar sa satuyang leksyon na yan. Ayan po. So, bago ang gabos, isa po ang nakapagkirundom kang pinag-adalan tapo kang huritang paghirilingan. Sige, Reyna. Tama. Pinag-aradalan tapo ang manunungod sa mga likas na yaman. Isa po mga kataos ako ni mga halimbawa kan manlain-lain na likas na yaman. Sige, Rhea. Tama. Paroy, mais, mga sira, mga araw po kaya. Halimbawa po yan ka mga likas na yaman. Ano pa po? Ano pa mga pinag-aralan ta po? Sige, friends. Tama, pinag-aradalan ta din po ang tungkol sa mga mayor na hanap buhay kan mga tao sa komunidad, partikular na sa Pilipinas. So, isin po makakataong halimbawa. Sige, Jane. Tama. Ang mga hanap buhay kan mga tao sa komunidad, partikular na sa Pilipinas, ay halimbawa, pag-ugma, pagsisira. Tama po yan. So, ibig sabihin, ang mga likas na yaman na araw kang paroy, kang mais, ang dahilan kung taano nagkakaigang hanap buhay ang mga tao sa komunidad, di ba? Sige. Halimbawa, paroy. Umayong paroy, kumayong mais, umayong mga parauma, di ba? Kumayong man mga sira, ayong man mga parasira, di ba po? Nakuha po nila ang connection po ka to? Sige. Kaya importante yun po ang likas na yaman para magkaibang mga hanap buhay ang mga tao. Okay. So, ngayon, ipasa na po nindoan sa inyong mga gibuhon sa harong na itinaupupukan sa ugma. Yan po. Pakipasa po sa inyo, tan. Okay, sige. Ngayon, may ipapadalan pa ako sa inyong video. Pero bago ko pa ipadalan ang video, ano nga rin po ang dapat gibuhon habang nagdadalan? Sige, Reyna. Tama. Dapat magdangog din maray, magdangog din turtol, asin bawasan ang pati po. Po. So, maray po yan na aram po nindo. So, ngayon po, dapat dangogon po nindong maray para madangog po nindo ang mga detalye na sinasabi po dito sa video. Po. So, ngayon po po natin na po. Likas na yaman, ating halagaan, sapagkat dito ay ating kayamanan. Kalagaas, katigan, tanawin, kapaligiran, pangasiwaan, tama palagi. Turismo, kabuhayan, trabaho, pag-asa, ay ilan lamang yun. Sa biyayang bigay niya,
kamusta po ang video. So, ngayon po, may mga hapot si teacher kung talagang nagdawog po kamo sa video. So, ngayon, ano po ang nasasabi nila sa video? Sige, friends. Tama. Sabi ni Franz, dapat pangatamanan ta po ang mga likas na yaman. Tayo po na sa tuyang kayamanan. Tama po siya naman. Sinabi po yan sa video. So, tama po siya. So, ngunyan, ano ang mga likas na yaman na nabanggit sa video? Sige, Rhea. Tama. Ang mga likas na yaman, so, ang mga likas na yaman na nabanggit sa video, iyo po ni mga kadagaan, katubigan, tanawin, kapalibutan. Iyo po yan si mga likas na yaman na nabanggit sa video na sinasabing dapat akong atamanon para tayo po na ang kayamanan kan sa tuyang komunidad o kan sa tuyang bansa. Iyo po. So, ngayon mga aki, may tataw po ko sa inyong hibuon. Enot, babangaon ko po ang klase sa duwang grupo. Ayan po. Tapos, base sa mga likas na yaman na nabanggit sa video, so bago pong video na nadang tapo na pinadalan ko po sa Indo, may kanya-kanyang dibuhon po ang kada grupo. So, isusurat po ang simbag sa malinig na papel na itatao ko at ang kada grupo po mapiliin, mapresenta o mapaliwanagan sa indang simbag. Ayan po. So, ngayon po, ang enot na grupo, iyo po na ang gibuhon. Magdawag po ha, ang gibuhon po kay enot na grupo, magtao ng tulong mga epekto kan pagkaraot kan mga likas na yaman. So, ang itatao po nindo kung ano to, resulta na aram nindo pag naraot na ang likas na yaman. Iyo po yan ang gibuhon kang enot na grupo. Panduwa pong grupo, magtao ng tulong paagi kan pangangataman sa likas na yaman. So, iyan po ang itataon nindo. Isusurat po nila sa malinig na papel. Iyan po, pangaduang grupo. Maliwanag po. Hinahapot po nindo kung si-isa ang mga enot na grupo o pangaduang grupo. Siyempre, aram ni teacher kung isi-irisa yan. Naghanda na po ako kang mga lista. Kan, kung si-isa ang enot na grupo at kung si-isa ang pangaduang grupo. Iyan po niya. Kaya po mga aki-agi nagkaramit na po ako. Magpunas lang po ako. Okay, yun po. So, yan. Iyo po ng enot na grupo. Babanggiton ko po ang enot na grupo. Kaya magdawag po kung si isay po ang mga enot na grupo. Para aram po nindo kung saan po kamong grupo na kabali. Iyo po. So, ang enot na grupo, Alaro Joshua, Benjamin Drake, Brent Chris, Cass Jake, Cruz Zian, Duran Peter, Ferrer Andrew, Abias Carla, Azug Judy, Astro Kate, Cabase Ria, Langitan Rosa, Morena Angela, Teves Jane, at Velarde Reina. So, dahil 30 ka mo gabos, so tig 15 po. Ibang ako po kamo sa luwa. Kaya po. Kaya tig 15 po yan. So, si 15 po na nabanggit, si 15 pong nabanggit, hindi po kamo sa walang kampe, walang parte po dito. Sa parting wala po kalan. Iya po, hindi po kamo mga enot na grupo. So, sa mga dahil ko po nabanggit, ibig sabihin, pangaduang grupo po kamo, hindi na po kamo. Iya po, hindi po kamo sa toong parte. Iya po. And magbuo po kamo ng bilog para masigurado po nito na nagtatarabangan po ang gabos sa grupo. Iya po. So, ngunyan, mga aki, ano nga nipan dapat gibuhon pag may mga gibuhon? O pag may tinaong gibuhon si teacher? Sige, Rhea. Tama. Magpartisipar po, magtarabangan, asin, iwasan po ang sobrang pagribo. Okay po. So, nga mga aki, para maaraman nindo kung paano po kamo mamarkahan. Ayun po niya. Yan po ang mga criteria. Nahihiling po nila mga aki. Okay, yan. Sa enot na grupo, magkaiba po kaya. Magkaiba po ang kriteria kan kada grupo. Kaiba po ang gibuhon kan kada grupo. Kaya iba po ang kriteria. So, ang enot na grupo po, iyo po yung kriteria. Pagsunod sa direksyon.
Ipa-importante na nagsusunod sa direksyon. Sabi dito, nakasurat ni tulong epekto kan pagkaraot kanabanggit ng mga likas na yaman. Dapat tulong epekto ang naisurat nito. And syempre, dapat tama. Diba? So, sunod nilalaman. So, sila og katong sinururat nito. Komprehensibo ang nilalaman kan simbag asin may connection sa hapot o tema. Dapat naiintindihan, asin dapat related o konektado duman sa tema. Iyo po, na kung ang hinahapot ko po si pagkaraot, dapat iyon po to si mahiling ko po, o iyo po to dapat si ilan nitong epekto. Iyo po. Sunod si presentasyon po. Matibay na naipresenta ang mga simbag. O dyan po yan si malaog si pagpresenta po katong simbag po nindo. Iya po. Dapat nakapili na po ang kada grupo nin maano po mapresenta. Iya po. So, yan. Kung nahihiling po nindo may mga stars po, mga bituon. Pag 5 po ang nakuha nindo, ibig sabihin po kaya matibay yun. And kung tulong bituon po matibay, tapos kung sarong bituon lang po, kaipuhan pang hasaon. Hasaon ang kakayahan nito. Iya po. So, dito naman po sa pangaduang grupo, ang kriteria man po, pagsunod man sa direksyon, nilalaman, presentasyon. Sa pagsunod sa direksyon, dapat nakasurat man po kami tulong paagi kan pangangataman kan likas na yaman. Iya po. Nilalaman, syempre komprehensibo, tapos dapat konektado man sa tema tawin yan. Iya po. Presentasyon man, matibay, dangan nakakakumbinsi. Iya po. So, ibig sabihin total, ang gibuhon po nindo is kung ano tong mga tamang pangangataman sa likas na yaman. So, garo po kamo digdi, nagkukumbinsi. Iba sa mga kaklase nindo kung paano ta pangangatamanan ang sa tuyang likas na yaman. Iba. Okay, sige. Maliwanag ba mga aki? Okay, mariman po. May hapot po ba? Ayan po. Tatawan ko po kamunin 10 minuto para gibuhon po ang gibuhon. Ayun pa. Okay, sige. Po napansin yung oras. 2 minuto na lang mga aki. 0 minuto na lang mga aki. Okay, tapos na ba ang 10 minuto? Si mga presenta po kasi ng simbag mag-ready na po. Inutong tapuan, enot na grupo. Sige po. Ayan. Sige po, presenta mo na po. Matibay! Pero pakanta po si Carla. Okay? Sige. Tulong mga epekto kan pagkaraot kan likas na yaman. So sabi niya po, pagbaha. Pagbaha da po dahil, halimbawa kapag pinutulta po ang mga kahoy da mabaha. Tama po yan. Pag pinutulta ang mga kahoy, may namasupsup po kan tubig. Halimbawa nag-uran. Hindi may namasupsup po sa tubig. So ibig sabihin, dahul ang chance na magbaha po. Ayun po. Pangadua, pagbuo kan daga. Tama po yan. Parehas man lang po sa pagputulta ng kahoy. Ang epekto po kaya pwede mabuho ang lupa. Tama yun ang kumbaga nagkakapit, ang kinakapitan si daga. Kaya, ang tendency, mabuho po ang daga. Iya po. Magkakahilangan mga tao. Sarap po yan sa mga epekto. Kan pagkaraot kan likas na yaman. Magkakahilangan mga tao. So, ang kausa po kani, kung tayo magkakahilangan mga tao, siguro pwedeng pag-aapon kan basura sa daitamang basurahan. So, ibig sabihin, mas malakop ang mga insekto na dala katong mga basura o kaya ang mangyayari magkakahilang po ang mga tao. So, liwan? Pero pakanta pa ang enot ng grupo? Sige. Panduang grupo po, pwede na pong magdigdi si mapresenta po kasi inyong simbang.
Sige po, pwede mo na pong i-presenta sa inyo pong simba. Matibay! Pero po kantaman po ang nagpresenta kan sa indang simba, ang ikaduang grupo. Sige, pero po kanta po? Sige. Ngayon po, ang gibuhon po ni dahil po ng tulong paagi kan pangangataman sa likas na yaman. So, ang sabi niya po, dai magputulin mga kahoy. So, na ano po nindo ang connection po kanindo dai magputulin kahoy para da ita po maranasan ining epekto na nilista po kan enot na grupo. Dai magputulin kahoy para dai magbaha, para dai magbuho ang mga daga. Para dai magbuho ang mga daga. Kaya po, sunod, mag-apunin basura sa tamang basurahan. Yan, mga aki. Sarubay sa paagi. Taano da apo? Para maiwasan ta po ang pagkalat kan mga aki. Para maiwasan taman po ang pagkakaiba ng mga helang. O, diba? Sunod, dahil magsulo ng basura. Sabi po, kang group 2 o kang pangalawang grupo, dahil magsulo ng basura. Taan pagsulo ng basura. Nakakadagdag po yan sa init kanta palibutan. Kung aram po nindo, nakakadagdag po yan, lalo na kung basura, ay kung plastic po ang sinusulo, nakakadagdag po yan sa pagkalabot yan sa tuyang ozone layer. At sarap pa po, ang pagsulo ng basura, sabi kang group 2, na tama po sinda, nagtatao po yan ng mga chemical na maraot po sa satuyang lawas. Ayun po. So, liwat, para puro pakanta po ang duwang grupo. Ayun, matitibay. So, yan mga, halata po mga ginagamit po po. Okay na po. Napupunas lang madali si teacher. Yan man po dyan ang apanyo ko. Okay po. Mainit po kaya. Sunod. Dahil po dyan, parehas po nakakuanin pera sa hiling nyo perang puntos ang nakuha. Ang nakuha pong puntos kando ang grupo ay 15. Parehas sa sinda 15, meaning perfect. Ayun pa. Okay. So, parakpakan ka. O, parakpakan po pala. Okay. So, po. Ngunyan mga aki, yaon na kita sa panibagong lesson. Leksyon. Ayun po. Iyon po ang pangangataman sa mga likas na yaman. Handa na ba kang mga aki? Okay. Saan ko man na excited na ka mga araman? Okay, kung paano ta aatamanon ang sa tuyang likas na yaman. Grabe na taram-taram na teacher niya. Kung ano-ano pang sinasabi niya. So, nyan, kausakan pagkaraot ka mga likas na yaman, aaramon ta kung ano tong dahilan kung taano nararaotan sa tuyang likas na yaman. So, sabi di may duwang klase po. Okay po. Gibo kan kalikasan sa kagibo po kan mga tao. Nahiling na po nila ang gibo kan kalikasan sa kagibo kan mga tao. Sabi di po sa gibo kan kalikasan, ang halimbawa po, bagyo, pagbuho kan daga, sobrang init, sobrang paguran, pagbaha, pagputok kan bulkan. So, taano po ang sinabing gibo kan kalikasan? May idea po kang mga aki? Sige, friends. Matibay. Tama po yan mga aki. Kaya po hindi sinabing gibo kan kalikasan. Bako po ang tao, ang dahilan kung ano po yan nangyayari. Halimbawa po ang bagyo. O di ba, may man kinaaraman ang mga tao kung paano nagkakabagyo, di ba? So, ibig sabihin, gibo kan kalikasan. Hindi po, ibig sabihin, pag mayo pong kinaaraman ang tao, sa pangyayaring iyan, ibig sabihin po, gibo po yan kan kalikasan. Inahapot po nila yung pagbaha. Sige po. Although, parehas man po yan, gibo kan tao, tapos syempre, pag napuputol yung kahoy, pero parehas man, pero makukonsiderar man po yan na gibo kan kalikasan. Okay po.
Sunod, gibukan mga tao. So, yun na po si mga mararaot na gibo na nagre-resulta kan pagkaraot ng kalikasan. So, halimbawa na lamang po yung mga tigbaranggit po nila. Ay, mo may mga po pala din. Epekto po pala din tapos pati. Halimbawa na lang po yan. Pagputol kan mga kahoy po, diba? Kadakol mga nagigibong arog kayan. Nagkakahiriling manindol. Ang mga simpleng apon ng basura sa bakong tamang basurahan. Gibo po yan kan tao na nakakaraot po sa satuyang likas na yaman. Ngayon na po ng mga halimbawa, sabi po dyan, mga salanggibo kan mga tao, yun na po ang sinasabi ko sa bago. Halimbawa po, pagpuputulin mga kahoy. Ayun po yan ang saro sa kadakol na gibukan mga tao. Ayun po. Ano nga ni po itong duwang klase o duwang kausa na duwang klase kan kausa na nakakaraot sa likas na yaman? Tama. Gibukan kalikasan, gibukan mga tao. Matibay. Ngayon, sa saro-saroon tapuan, kausa nakakaraot sa likas na yaman. Diba? So, hindi mo na po kita sa kadagaan. Diba? Sa kadagaan mo na pag-uurulayan ta. Not na kausa po, pagputulin mga saragit pang kahoy, asin mayong permiso hali sa gobyerno. Yan. Gibo po yan kang mga tao na magputol po ng mga saradit pang kahoy na dapat dahil po yan ginigibo. Taan mga aki? Yan. Sala po yan. Taang mga saradit pang kahoy dapat pinapadakula. Tayan po nakakatabang po yan para sabi nga ni Digdi, dahil magbaha, dahil magbuo ng lupa, dahil mabuuan ang daga. Sorry po, haralo ko na ang bikon sa Tagalog. Ano daw po ang resulta kaya? Yan mga ginigibukan tao na pagputulkan kahoy ng mga saradit pa sa mayong permiso hali sa gobyerno. Ang resulta po na kaya, mawawaraan din istaran ang mga gamgam. Yan. Ba't kung saan ba nag-i-star ang mga gamgam? Saan ba nag-gigibong tatagan ang mga gamgam? O harong ko dahil po nila araw ang termina tatagan. Saan ba nagigibong harong ang mga gamgam? Di ba sa puno? O pag naputol ang puno, yan, mayo na po istaran ang mga gamgam. O di, kahirap mo po ang mga gamgam, di ba? Sunod, makakalbuan mga kadlagan. Kausakan pagbaha, dangan pagbuhuan daga. O yun po ang sinasabi ko suba ako. Yun po, na pag naputulan kahoy, pwedeng magbaha, pwedeng magbuhuan lupa. Ang daga po pala. Yun po. Kaya, dahil magpurutol ng aking kahoy, basang-basang sana, lalo na kung dahil po nito niriribayan. Iya po. Ingat pa lang yan. Ingat pa lang yan ang kausa. Sunod. Datang po mga laki. Grabe na po ang gaanot ko. Datang po. Okay. Sunod. Ando pa. Pagdakok yung mga hayop. Yan. Pero sa may mga buhay man ang hayop, pero sa makahirap ang hayop, ang saro po sa dahilan, o saro po sa resulta, kung paano dahil po kita pwede magparanamot ng mga hayop, maubos po sila. At mahapot teacher, di ba kinakakalman po talaga yan? Dahil pa po itong gabos na uubuson talaga po. So, syempre dapat, kung magadan po kita, kung mabuno po kita, ito po mga kinakarakantasan na po. Saka dapat, mag-ataman mo po kaya kita. Ayun po. Ang mga hayop po, kung di ko nindo, di ko deta po nindo arap, saro po yan sa nagbabalansikan sa tuyang ecosystem. Ay, mga adalan mo po nindo, pag nag-arabot po kamo sa maarabot pong grade level. Ayun po, binabalansi po kan mga hayop sa tuyang ecosystem. Yan po. Importante po may mga hayop po kita sa tuyang kakalimutan. Yan po. Sunod. Pagkakainin. O, aram po nila pagkakainin.
Sabi ko dyan, pagsulo ng mga kahoy para gibon tanuman. Kung nakahiling na po kamo kayan, madalas sa mga ano po yan, mga bundok. Kung mahihiling po nindo, may mga nagkakaralayo po yan dyan. Ibig sabihin po kayan, tigsusurulo po yan daan, parteng kadlagan. Ibig sabihin kadlagan, ito yan, may mga dakulo na kahoy. Susuruloon po nila para pag nasulo na po yan, tatanong na po nila. So, siyempre may na mga kahoy. Saka si abo po kayan, may mga nutrients sa daga. Kaya yan ang gusto ko mga karauma. Although may may rason sinda, pero sala man po girain na magputol kita ng mga kahoy. Naubusan pa ang mga kahoy. Nakakatabaw po nga niya sa pagmantinerakan likas na yaman. Ano po? So, anong resulta kaya pag naubos ang mga kahoy? Dati lang, susuba ako sa pagputol ng kahoy. Mawawaraan yung istara ng mga ganggan. Tapos makakalbo. Kadlagan na magiging resulta kaya pagbaha sa kapagupo ka ang daga. Hindi po. Ano nga po to? Pagkakainin o pagsusulonin mga kahoy. Ito. Sunod. Sobrang paggamit ng pataba. Asin, paggada ng insekto. Aware man po kamo dito siguro ang iba po sa inyo mga para umaanama, ang inaw, ang pamilya nindo. So, saro po sa kausa kung taano nararaot po ang likas na yaman. Pag sobra po ang gamit ng tataba, ang abono, ito pang spray. Diba mga pang spray na delikado yan sa delikado nga isa sa tuyang lawas. Kaya po sabihin delikado din yan, makarating na sa likas na yaman. May resulta ka yan? Kawawaraan natural na sustansya kandaga na nakaka-apekto sa ani. Sa sobra lugod, siyempre sa pinalitan, pag sobra, nakakaraot naman. Kaya, mawawaraan na po ang natural na sustansya kandaga. Siyempre, dahil kadagaan ng tig-urulayan taon yan, pwedeng maraot po ang mga kadagaan. Diba? Sunod, pag-apon basura sa salang apunan. Yan mga aki. Kadalasan kong nahihiling sa mga estudyante mo yan, sa mga kaakian mo yan. Gawin naliligaw na kamo kung paano i-aapon ang mga basura. Sa digdi ang nag-aapon sa tamang basura. Sige daw. Ay, wow! Sige, gawin ka nag-aapon sa tamang basura. Tama yan. So, ang resulta ka yan? Pag dahil kita nag-apon ni basura sa tamang basura, ang resulta, nakakaraot ng daga. O syempre, duman sa inapunan tang basura, duman sa daga na inapunan tang basura, magkakaiba duman ng polusyon, manaraot ang daga. Ano pa? Pwedeng apunan ni mga pwedeng dapuan pala. Pwedeng dapuan mga insekto na may darang bakterya o mikrobyo. Yan. Isa din nagkadengge na. Diba? O si Rhea, nagkadengge na pala. Posibleng dahil ito sa tamang pag-apon ng basura. Yun po. Tayan, bako lang lamok ang bako lang lamok ang nagdadapo sa mga basura, kundi langaw. O pag ang langaw, dapo naman sa mga basura, dahil inapon sa tamang basurahan, dinapuan tong basura, ang langaw, pwedeng mag-aralayo kung saan-saan, maglayo sa pagkakanig kinakakanta, magkakahilang kita. Yan po, sarap sa resulta. Si mga mikrobyo po naran nila. Ayan po, sunod. Sa katubigan naman po kita. So, bago sa kadagan, sa katubigan naman po kita. Ang enat na kausa sa katubigan, pag-apunin basura sa katubigan. Parehas na lang po yun. So, bago sa kadagaan, dahil kita dapat mag-apon yung mga basura kung saan-saan na. Kung sa katubigan man po kita mag-apon yung mga basura, ang magiging resulta po pa yan, mahihilo ang tubig na magiging resulta kan pagkahiluman kan mga yamang dagat. Magkakaiwang lason o hilog na po ang
term na laso, na hilo, laso na lang. O mapopoison ang tubig. Ayun po. Tapos, resulta pa kaya, pwede magkagaradan ang mga nasa dagat. Halimbawa, sira. Diba? Sayang pa itong mga sira. Hindi ko magkakagaradan lang sana. Ayun po. Sunod. Hala pa. Hindi po talagang mapalam po ko mga ating panyo ha. Lalaag ko na po dito. Sige. Balik kita. Pagtara na po kita. Sige, tapos na kita dito sa paggamit ni... Iyon na po iniasunod. Paggamit ng dinamita sa pagdakop ng mga sira. Aram po nila ang dinamita mga aki. Ang iba dahil yung Arab. Ang dinamita po yun po ni itong inaapon kan mga parasira sa dagat o sa katubigan. Pag nagsisira sila, inaaponin po nila yan, tapos nagsasabog. Tapos nagkakagaradan ang mga sira. O kaya, dakul na kukuang sira ang mga parasira kung nagagamit ng dinamita. Tano po yan maraon. Ang resulta po kayan, magagadan ang mga sararadit na sira. So, pati si mga saradit na sira nagkadaramay. Sayang, kung dahil malang mapapakinabangan na imbis magdarakula pa, diba? Dahil na sila natawan ng chance ang magdarakula na gamitan na sila ng dinamita. Sunod, pwedeng mahilog o magkamakulog ang mga taong makakanin sira. O, syempre, ang dahilan kung taano nagadan ang sira is dinamita o may chemical na tuduman sa sira mismo. Kapag kinakankan mga tao, pwedeng mahilog ng mga tao. Ayun po. Kaya kung may mga ama po kamo na nagagamit ng dinamita kaya sa sira, sabihan mo lang po nila. Ayun po. Sabihan po nila na pa. Bawal po dahil pa. Nakakaroon po yan sa ay naapektuhan po kayo ng mga sira, mga lalo ng mga saradit na sira. Ayun po mga aki. Sige po. Sunod, pagsisira kada close season. Aram po nila ang close season na sinasabi. Sige, kaya pa po nila alam. Pag sinabi kong close season, ibig sabihin po kaya, halimbawa po baga, mga bangus. Sa kanya ng mga bangus yung patang sira na ang halimbawa at bangus. Ang bangus po, ikaw lang po yan season na kung saan pwede sindang dakuon, pwede sindang pwede sindang dakupon. Kung saan rin darakula na sinda, kaya kaya nga sinabing close season, bawal magdakop sa close season. Ibig sabihin, tapos na si season nila. Ibig sabihin kaya, dyan sa close season na yan, ibig sabihin kaya, nagpapadarakula pa lang sinda, o kaya mga subok pa lang sinda, mga sararadit pa. O ibig sabihin kaya, kung kasararadit yan, pag nagsira, o pag nagdarakop ang mga parasira, sararadit pa, mauubos sila. Sayang. Dahil sila matatawan ng oportunidad na magdarakula. Iyo po, kaya, dahil po sira pag close season. Aramon ta po, arin, pwedeng dakupon ang partikular na sira. Iyo po. Nahirap man po ang sira. Ang sararadit kasi na, gagaradan na. Iyo po, mauubos ang mga sira. Iyo po. O, ayan na po, nakalaag na po dito sa resulta. Mawawaraanin pagkakataon ang mga sira na magsubok na pwedeng maging resulta sa pagkaubos kan mga sira asin iba pang yamang dagat. Kaya dapat aramon ta po. Ayan po. Dahil kita maging gahaman. Ayan po. Dahil kita maging sabi kayan gusto teknik po dahil aramon talang pag-iaran ko dapat makita ang magdakop ng sira. Tagarong lang yung tao na dahil kita gabos pag kayo abo ko mapala yung tao. Sorry. Sunod,
Ayan. Mga rason. Hindi na kita sa mga rason kan mga tao sa pagraot kan likas na yaman. So, syempre, sabi nga ni Ken Kabus, may rason kung taano, nagigiputaan mga bagay. Ito, mapamaraot man ang gibuta o magayon, kabus ay may rason. Kung niya naaramon ta ko, ano ka itong mga posibleng rason kung taano, nararaot ka mga tao, ang likas na yaman. Enot, pagdakul kan populasyon kan mga tao. O, diba? Pag nagdakul ang populasyon kan mga tao, sa hiling nindo, ano ang kinaaraman kayan kung taano nararaot ang likas na yaman? Sige, Drake. Tama. Matibay, Drake. Tama ka dyan. Pag nagdakul ang populasyon, ibig sabihin, madakul man ang pangangaipo ng mga tao. Kaya ang nangyayari, bawal na nagigibo pa din nila dahil sa pangangaipo nila. Halimbawa, dahil sa pagdakul ng populasyon, ibig sabihin, dakul man ang nangaipo kan haro. Diba? Ito dakul ang populasyon. So, ang mangyayari, maputol sila ng mga kahoy para gibuhin nilang haro. Nararaot ang mga likas na yaman. Naapektuhan ang mga kahoy. Diba? Sunod, pagdakul kan pangangaipo kan mga tao, yun na po ang sinasabi ko sa bako. Dahil yan sa pagdakul man kan populasyon. Yun po. Sunod, pagdakul kan mga establishmento. O, yan. Diba ko yan, mga, sabi ko nga niya sa bago, minsan napupurtulin mga kahoy. Ito ginigibonin ng mga establishmento, ang mga mall, kung nahihiling po nyo din dyan sa mga iba-ibang lugar na tutugdukan ng mga kung ano-ano establishmento. Kaya po, nakakaunti kasi naman na imbes na mga kahoy na katugdok, yan, mga establishmento. Kaya po, sunod, pagkawara ng disiplina, asin pagmakulog kan mga tao sa likas na yaman. Yan ang kulang sa mga tao, sa kadaklan sa mga tao yan, disiplina sa kapag makulog sa likas na yaman. Ayun po, yan, nakakamundo man isipon, nagabos kita sa na kadaklan sa mga tao sa diri lang ang iniisip. Basta lang makasurvive. Yan ang iniisip nila. Dahil nila iniisip si estado na kang likas na yaman yan. Hindi po. Yan. Kaya kita mga aki, dahil kayang pag-arok ko, hindi po, magkaigo kita sa gabos na oras ng disiplina sa pagmakulong sa likas na yaman. Ayun po. Sige daw. Kasi ang mga katao sa ko, halimbawa, ng sitwasyon, nagigibuhon para masabi na nagmamakulong sila sa sakuyang likas na yaman. Sige, Franz. Tama. Yan. Sa simpleng pag-apo ng basura sa tamang basurahan, nagpapahiling na kamo ng disiplina sa sarili. Disiplina, asin pagmakulong sa likas na yaman. Tama. So, kung nagapon kita ng basura sa tamang basurahan, hindi ba yung kalat? Diba? Hindi din mararaot ang likas na yaman. Natabangan ta ang likas na yaman. Natabangan ta mamantinir ang kalinigid ang likas na yaman. Kan kapaliputan. Yan pa? Sige. Yan. Mga paagi para mapangatamanan ang mga kadagaan. Iyo po na ang dapat ang dipuhon. Yan pa? Magtanong ng mga kahoy. Yan. Magtanong ng mga kahoy. Yan po. Ugaliin tanan daw. Pasaro-saro. Ngayon nakulaw. Natabag na yung mga aki. Yan po. Magtagatanong kita niya. Mga kahoy. Lalo na sa mga bakanteng gata tayo po. Sunod. Likayan ang pagsulo ng mga basura. Lalo na mga plastik mga aki. Dahil dapat ang susulo. Yan po. Kung ano-anong chemical ang pwedeng mailuwas kayan sa pagsulo ng mga basura na pwedeng magkaiba ng pollution, anduros, na pwedeng maging kausakan pagkahilang ang mga tao. Isuway ang nalalapa sa basura, sa day nalalapa na basura. Yan. Yan susubag yung sabi ta. Diba?
Tano, tatakay ko isuway. O, paulit-ulit kita kaya, di ba? Kikuhan tayo isuway. Para aram ta kung ano ang gigibuhon ta sa kadalang basura. Ayun po. Yan ang pangagit. Ayun po. Halimbawa, sinabubulok. Pwede ito gibuhunin, pataba. Di ba? Pataba. Kung may nakahalo din mo ng bote, kung may nakahalo din mo sa bunta ng mga baterya. Di ba din bubulok. O kung may nakahalo man kung ano man na nabubulok. Sa hiling nindo, anong sistema ka itong pataba na ginubuta? Siyempre, may nakahalo na diba mga chemical na nakakarakot sa daga, di ba? Tapos yung mga pwedeng i-recycle. O, at least, aram ta. Diba? Kasi hindi kita maduman na basurahan kung gusto ka mag-recycle. Di ba? Sanad. Ay, sorry. Magsunod sa mga programa kayong gobyerno. Yan. Dahil kita magpasaway. Kung lalo na kung ang sinasabi kang gobyerno para man sa ikamamaray ka sa tuyong komunidad. Halimbawa, magtaranong nga kita ng mga kahoy. Pwede sunodun, tataparin sa ikang rarahay ka sa tuyong kapalibutan. Ito. Kung sinabi na, bawal mag-apunin basura digdi. Ayan. Ano gigibunta? Siyempre, hindi ka maapunin basura duman sa may reminder na ito. Ayun po. Sunod lang ka doon. Tayo tayo makakamaray. Likayan ang sobrang paggamit kan pesticide sa mga tanong. Paano nga nito kayo kung likayan? Kasi nakakaraot yan sa kalagaan. Mawaraan natural na sustansya sa kanilang daga. Diba? Sunod. Likayan ang pagsusulo ng mga kahoy o pagkakaingin. Ayan po. Likayan naman po yan. Siyempre, para dahil makalbo ang kadlagan, para may mga kahoy pa din kita na maprotekta sa to pag nagbaha. Po, para dahil magpupo ang mga lupa, lalo na mga daga, lalo na duman sa mga matataas na lugar. Po. Sunod, dahil mag-apunin basura sa katubigan. Yan. Para, rason kung talo na kita pwede mag-apunin basura, asidkay. Tama. Para dahil makontamina ang tubig sa dagat na pwede maging resulta kang pagkagadan kan mga sira. Papayta ito yung paghibuon nung kapitang mag-apunin basura sa dagat. Dahil maggamit ng dinamitan sa pangingisda o pagsisira pala. Ano? Para dahil madamay si mga sararadit na sira, saka nakakaraot din yan sa sira. Tapos si chemical kayan, maraot sa sira. Lalo na kung kakakan ito kan mga tao. Pwede magkahilang pa mga tao. Sunod, baggamit ng lambat na may darakulang labot sa pagsisira. Paano ito kaipuhan ng darakulang labot naman sa lambat? Sige. Nagtaas kang kamot. Reyna. Tama. Pag saradit ang ginamit ng lambat, o saradit ang labot, pati si mga saradit, magkikubo ka, madadako. Sayang ka to, imbes na magdarakulang. Pag darakulang labot, si mga darakula lang ang makukuha. Si mga pwede lang nagkakain. Diba? Imantinir na malinig ang agihan kang tubig, arugan kanal o estero. Yan. Dapat malinig kayo ang kanal. Iyo po, taano? Siyempre, kung naka-stack ang tubig, kung maati ang tubig, kung ladapuan yan, i-staran yan kung ano ang insekto, lalo-lalo na ang lamok. Pwede magdara sa tunin, dengue. Yan kahilangan. Ayan po. Sunod, ipaarang dulos sa may autoridad pag may nahiling na nagbabalgar sa tamang paagi kan paggamit ng ligas na yaman. Yan. Di kita matakot magsumbong mga ate. Kung nahiling tao,
Halimbawa, may patakaran na bawal magputol ng kahoy. Tapos nahiling to si kapitbahay, perte ang pagputol ng kahoy. Isumbong mo. Di kita di kita matakot. Kaya po, duman kita sa tama. Kaya po, kasabi, sunod daan, gobyerno. Hinibuhon ang tama, pangtamanan ang ligas na yaman. Kaya po, sa mga aki, bago kita dyan sa gibuhon, naintindihan ba ng mga agyan sa tuyang leksyon? Yan, marayman ko naintindihan ng mga aki. Nauma ko na. Ayun, dakol na nodan. Ay, marayman po mga aki. Tama yan. Sabi ko nga sa inyo, dakol ko mga manonodan. Ano po? Kaya dahil pagkiribuhon sa mga bawal. Ayun, ang gibuhon din si mga paagi. Kung paano na pangangatamanan. Ang sabi ng ligas na yan. Ito. So yan, may hapot pa mga aki. Okay, Mayo. Sige, digdi na kita sa gibuhon. Yan. At sa tuwing gibuhon, inaapod na pagsuway-suway kan mga basura. Sige, di kita mahihiling kung tataw ka mo suway-suway kan basura. Ayo po. Babangaon ko ang klase sa duwang grupo ulit. Iyon na po to si duwang grupo sa bago. Ayo po. Si Ella grupo, si pangaduwang grupo. Ayo po. Sunod, tatawan ko ang kada grupo ng 15 minutos. Ay, sala. Bako po minutos. 15 litrato po. 15 litrato kan manlain-lain na klase kan basura. Kaya pa. Tapos, tatawan ko man kamo ni dakulang litrato kan basurahan. Duwang basurahan po ang tatapos sa ilo. Tapos, saro para sa nalalapa, saro man para sa lain nalalapa. Kaya po. Ano si tatapos sa ilo? Sa 15 litrato, tapos duwang litrato dakulang basurahan. Kaya po. Ang gigibuhan pa nindo, kaipuhan maidukot kan kada grupo ang mga litrato kan basura sa tamang basurahan. Ayan pa. Tapos, igwa lamang po kamo 10 minuto para gibuhon ang gibuhon. Mahayapot po mga aki. Okay, Mayo. Para aram po nindo kung paano kamo mamarkahan. Iya po ini. Rubrik sa pagmamarka. May 3 pong kriteria. Ayan po. Kawastuhan, kooperasyon, takdang oras. Sa kawastuhan po, iga po digda ko yung tiglaag na 5310. Ayan po. Pag 5, ay paggabos ng basura na ilaag sa tamang basurahan, tatawan ko kamo ng 5 puntos. Ayan po. Pero, kung kadaklan sa mga basura, halimbawa 8 hanggang 14 lang na basura ang nailaag sa tamang basurahan, 3 puntos lang po yan. And pag 7 hanggang 10 basura, o 0 hanggang 7 na basura ang nailaag sa tamang basurahan, 10 puntos lang po yan. Pero kung mayo po kamong basurang nailaag sa tamang basurahan, 0 po yan. Tapos syempre, mayo man. Ayan pa. Sa kawastuhan po yan. Hindi po kita sa kooperasyon, paggabos na 15 litrato, ay, sala. Sa kooperasyon po, paggabos si 15 miyembro po, ayan po. Paggabos tong miyembro nagtarabangan, tatawan ko po kami ng 5 puntos. Ayan po. Pero pag 8 hanggang 14 lang na members o miyembro ang nagtarabangan, tatawan ko lang po kami ng 3 puntos. Tapos, pag 0 o hanggang 7 miyembro lang ang nagtarabangan, 0 puntos. Tapos, pag mayong nagtarabangan o daing nagtarabangan, 0. Diba? Tapos, sa takdang oras man, natapos ang gibuhon bago o sa takdang oras, 5 puntos lang yung tatapos sa inyo. Diba? Pag natapos man ang gibuhon, 0 hanggang 5 minuto pagkatapos ng takdang oras. Halimbawa ano ko sa inyo, ang takdang oras, halimbawa, 9:10. 9:10. Tapos, natapos niyo yan after, halimbawa 9, hanggang 9:15. Kung saka pa lang din na natapos. O di, 3 puntos. Pero, pag 6 hanggang 10 minuto pagkatapos ng takdang oras,
sarong minuto ang sarong puntos ang itatao ko sa inyo. Pero pag nito talaga natapos ang gibuhon, 0 po ang itatao ko sa inyo. Okay po? Naiintindihan po mga aki? Marayman po. Sige. Paano hindi yung gibuhon? May halimbawa po ako kaya niya po. Parang ganyan. Nahihiling po ninyo mga aki. Ayan. Nahihiling po ninyo may duwang basurahan. Sa raw sa nalalapa, sa raw sa daay nalalapa. May example ako mga aki. Halimbawa, ini ang litrato. Ayan. Ano ni mga aki? Dyaryo. Tama, dyaryo. Aram ko mga aki, maharapot ang iba sa inyo na, teacher, di ko po naiintindihan ang litrato. Nalalapuan po ko sa litrato. Baka may mga araw kayan. Kaya ginibuhan pa ang ni teacher. Kaya igoy ang pangaran. Ha? May pangaran po yun sa likod. Para hindi po nila maintindihan ng litrato, may mahihilingan po. May mahihilingan po ang pangaran ka litrato sa likod. Ayan pa. So, dyaryo, sa inyo nalalapaan ni Uday. Dae, sino nalalapa? Nalalapa. So, saan nilalaang? Sa ino basurahan ni ilalaang? Tama, sa nalalapang basurahan. Nilalagay. Ini man. Ano po ni? Yan, pasang bote. Tama. May nakalaman po yung pangaran. Pasang bote. So, sa inyo nilalaang? Sa daay nalalapa. Tama, daay nalalapa. Yan, araw po ka nagigibunin ng mga aki. Ilalag lang po nindo kung sa na basurahan ang kada litrato. Ayan po. So, yan po. Yan po yung aki. Yan. Iyon po ni Ann, mga litrato kang kada grupo. Iyon po ni sa enot na grupo, iyon po ni sa pangaduang grupo. Yan. Ini envelope po na iniiba po ni mga retrato. Yan po. Sala. Yan. Yan po. Itataw ko na sa endo. Pwede na po kamo magpuon mga ari. Okay, 2 minuto na lang po. Sarong minuto na lang po. Tapos na po ang 10 minuto. Okay. Aramon ka na po kung tama ang tigsirimbag po nindo. Aliwan ko muna po niyo po. Pinatong po ang enot na grupo. Yan. Wait lang po, mapaalam po akong tape. Enot, bilangon tamo na kung nailaag kan enot na grupo si 15 litrato. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tama, 15 man pala. 15 man sinalagin na dyan sa basurahan. Ngayon, aramon tanong po kung tama si basurahan na nalaagan kan kada basurahan. Ito. Sa nalalapa, naglaag sindang batag. Tama. Sidahon kang batag, karton, tama, karton kang datas, tama, kahoy, tama, apple, itong kinakanan kan apple, itong tadakan apple, fried chicken na kinakanan, tama, mga leftovers. Sunod, itong laaganan kan sugo, itong tray,
Tama man, nabubulok to. Sunod, kahakan, posporo. Tama. Yan, nailaag ninda si mga litrato na nabubulok. Didi sa tamang basurahan sa nalalapa. Hilihon ta kung may nakalos sinda didi sa dahil nalalapa. Hilihon ta. Ilang tinda didi sa dahil nalalapa? Laptop, tama, dahil nabubulok. Lata, tama. Plastic bottle, tama, dahil nabubulok. Tansan, itong takop kan mga soft drinks. Bote, dahil man yan nalalapa. Lata kan mga dilata. Tapos plastic. Yan. Nailaag din da sa tamang basurahan si manlain-lain ng litrato. Tawan na po sindang 5 upa. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Matibay in hanap na grupo. Ngunyan po po rin naman ang pangalawang grupo. Iyan na talampuan niya. Iusong talampuan niya para may space na. Ang grupo naman po. Lahat lang po mga hati. Kinulang po kasi tape po. Lahat lang po Ngayon pa po mga hati. Ayan. Ano po yun natang gigibuan? Ayan, tama. Bibilangon ta po na ilaag nyo na si 15 basura. Bilangon ta po kung 15 ang nailag nyo ng basura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, 15 man ang nailag nyo ng basura. Ngayon, aramon ta po, tama ba sinailag nalaganan ning basurahan? Diba? Sa nalalapa, nagdaasin kang karton kan cornflakes. Tama. Nalalapa yan. Gulay. Itong lapa ng gulay. Ay, luyos ng gulay. Sige. Nalalapa yan. Lord, itong paper bag baga. Nalalapa man yan. Balat kan saging. Ubakan, kambatag. Kinakananin apple. O itong tadakang apple. Nalalapa. So, itong tissue. Nalalapa man yan. So, itong dugigan sira. Nalalapa man. Okay. At ibay, nagkaralaag nila. Ngunit, niliwan naman kung baka baga minahanap dito sa day nalalapa. Nalalapang nalalapang litrato. Sige. Sa day nalalapa, naglaag sitang water. Tama, day nalalapa. Tansa, itong takopkan mga soft drinks. Cellphone. Tama. Lata. Tama, day nabubulok. Balunan, itong plastic bagang balunan, tema na nalalapa. Sunod, lata kan, mga canned goods, tema na nalalapa. Sunod, itong plastic bagang ginagamit sa mga pang-spray-spray, tema na nalalapa. Matibay! Nailaagman kan mga duwang grupo ang gabus na manlain-lain na litrato sa tamang basurahan. Okay, so, ngunyan po, ang grade, ang marka na itinako ko sa duwang grupo, parehas 15 puntos. Yan. Parang pakanta po ang kadasaro sa to. Matitibay. Talagang araram niyo kung paano isuway-suway ang mga basura. Hay. Mga orang mga aki. Tama yan. Ganyan. Yan. Binabati man ka mo kami. O, matitibay na pang mga aki. Ganyan. Ayun po na ang gibuhan nito. Tataman ko po kamanin ang worksheet. Ayun po ang gibuhan nito. Basahon ang sinasabi sa kada numero. Igurit ang maugmang lalawgon. Happy face. Araw po kani. Sa blanco, bago ang numero, kan kung nagpapahiling ng tamang pangangataman sa likas na yaman. Magurit po kami na nasayang mukha kung nagpapahiling po ng tamang pangangataman sa likas na yaman. Tapos, mamunduman kung dahil ini nagpapahiling ng pangangataman sa likas na yaman.
Yan. Sunod po, ay, yan. Tatawan ko po kamunin 5 minuto po para gibuhunan. Okay, tapos na po ang 5 minuto. Ipasa na po sa inutan po nindo ang mga papel po nindo. Diba? Ganyan po. Yan. Iyan po na ang gibuhon nindo sa haro. Yan po. Tatawan ko man po kamanin. Kopya po kaini. Diba? Tinsararo po kayo. Ang gibuhon po nindo, piliun sa laog kan kahon. Iyan po na. Kung ano ang pwedeng maging resulta kan mga aktibidad na sinasabi sa kada numero. Isurat ang letra kan sa imong simbag sa korteng bituon bago ang numero. Ayan. Ini pong kada numero ang sinasabi po dito mga aktibidad ng mga tao o mga ginigibo kan tao. Tapos, base po dito sa mga nabanggit na aktibidad, hahanapon po nilo dito sa box kung alin po ang resulta po kan kada aktibidad na ginigibo po kan mga tao na nabanggit po dito sa kada numero. Ayan po. Tapos isusurat po nila ang letter o ang letra dito sa bituon. Ayan po. Naintindihan po mga aki? May hapot po ba? Ayos. Sige. Yan. Tapos na po kita mga aki kasatuyang leksyon. Salamaton po sa pagkikipagpartisipar asin aktibong pagsimbag kan sa kuyang mga kaputan, aktibong paggibo kan mga gibuhuan asin pagpartisipar. Ayan po. Sana dakol po kamo nanoodhan asin labos kita. Sana maging disiplinado pag-abot sa pagmakulong sa satuyang ikastayangan. Salamat mga aki. Hirilingan ulit kayo sa ada. Bye!